Walk with me through fire, heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my hero.
reach out to you, Lord. I'll deliver us everything we need. Everything we need is you. All we need is found in you. All we need is found in you. All we need is found in you. All sufficient love. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Reach out and sing, I believe. Lord, I believe you're my healer. I believe you are all I need. You're everything, Lord. I believe. Jesus, you're all. It's more than enough. More than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at taos puso po akong bumabati sa lahat ng mga nakikinig mula pa po doon sa Michigan, sa California, sa Washington, sa Canada, sa New Zealand, maging sa Singapore at mga iba't iba pang mga dako ng daigdig na ito na kung saan ang tinig na ito ay nakakarating. Kaya bumabati po ako sa inyong lahat at magandang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa oras na ito ay patuloy na tayo po ay magsama-sama upang muli ay ating pong halukayin ang lahat ng mga katotohanan na ito'y magbubukas sa atin, na tayo po ay maging ganap na sa ilalim sa kapamahalaan ng buhay na Diyos. So, alam natin na ang panahon na ito ay pasama ng pasama ang daigdig at na nagbabadya at nagpapakita ng malapit ng pagdating ng the coming of the end of all things. Kaya po ibinukas ng Panginoon ang mandato na ito sa amin upang patuloy na ibukas po namin ito sa ating mga kaalaman, bagamat alam ko po na ito ay medyo masakit kapag maririnig po natin na ito'y lalabag doon sa mga napag-alaman po natin hinggil sa mga kasulatan at katuruan ng tao at mga religion at ano paman. Ngunit ito po ay pag-ibig ng Diyos upang tayo po lahat ay magtagumpay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito at matawid natin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya hiramin ko ang inyong mga tainga ngayon at hayaan natin na ang ating mga kaisipan ay mapasailalim sa kapamahalan ng ating puso. Hayaan natin na siya ang magdikta sa atin ng ating puso at upang hindi lamang darating sa ating kaisipan ang mga katotohanan na ito, bagkus
magkaroon po ng manifestation, a great manifestation to each and everyone's life. Kaya sa oras na ito ay muli buksan natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 4 verse 21 to 24. English version, King James. Jesus says unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng mga tabing na nakatakip sa mga lahat ng katotohanan na napasa ilalim, Panginoon, sa likuran ng mga kasulatan na ito. Diyos, upang patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng liwanag sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito at mapawi ang lahat ng kadiliman, Panginoon, at malantad, Panginoon, ang bawat mga katotohanan, Lord, na ito, Diyos, ay nasa sayo na ibinaba mo upang maidamit sa bawat isa sa amin, na ito ang mag-qualified sa amin, Panginoon, in order that we may be able to enter into your kingdom, everlasting life, Lord God Almighty, kapag na-terminate na ang physical na katawan po namin. Salamat po, Panginoon, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ni Angel Michael, Angel Gabriel, at higit sa lahat na lubos ang pasasalamat namin because Lord God Almighty, you avail us, O Lord God, to enter as one together, Lord, into thy holy presence, O God Almighty, continually up to the end of time. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating topic for today ay about the reality of a true worshiper. So, maaring naririnig na po natin ito about true worshiper, maging sa mga nagkaraan mga topic na aking pong sinambit dito po ay alam ko po na narinig na po natin. Pero nais ko pong isa-isahin, ipaliwanag kung ano ba itong katotohanan na ito. Dahil kung pakikinggan po natin sa lahat ng mga kapilya, kapag pumasok po tayo doon, lalo na kapag andun na po yung pag-aawitan, ay laging sinasabi na kami ay nandito, Panginoon, upang kami ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. So, maging kapag nananalangin na isang tao, sasabihin na kami po ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. So, marami, hindi lamang sa mga Christian organizations, kundi pati mga religion, ay inaangkin nila na sila ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa Diyos. Kaya nga ito po yung ikasisira ng karangalan ng Diyos dahil yung pagiging worshiper ay hindi po ito isang kaisipan na ibinangon ng kasaysayan ng Diyos, kundi ito ay isang katotohanan na magiging larawan ng mga taong kabahagi o kabilang sa kaharian ng Diyos. So, ibig pong sabihin, hindi po nababasa lamang sa letra, kundi nakikita sa buhay. At ito pong namumuhay sa Espiritu at katotohanan ay ito po yung bunga ng pamumuhay natin in living in the grace of God. Dahil paliwanag ko po yun noong mga nakaraan. So, hindi po katulad sa mga nangyayari sa mundong ito na kapag umaawit o gumagawa ng umaawit ng worship, mga makalangit na awitin, ay sinasabi na nila na sila ay umaawit at sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ulitin ko po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, hindi po ito ay bunga ng kaalaman natin about sa kasaysayan ng Diyos.
sabi ko nga noon na ang banal na kasulatan ay spiritual. Pero hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago, transformation ng ating buhay to become a spiritual man, yung banal na kasulatan ay wala pong saysay sa bawat buhay po natin, kundi yung sinabi ko noon na ang nagagawa lamang ng banal na kasulatan ay i-upgrade yung ating moral values. Na ito yung ginagawa ng marami. Kaya nga maraming mga papastor na umahawak ngayon sa mga pulis, sa mga militar, sa mga barangay, dahil doon sa pagiging saplin, ay sasabihin nila na ito ay trabaho ng Diyos. Pero sabihin ko po sa inyo, until that your life will never be transformed as a true worshiper of God, ang naikukontribute mo lamang by teaching about yung kasaysayan ng Diyos, ng alamat ng Diyos, ay to upgrade that moral values of every man. Pero kapag namatay ang taong ito, ay sa impyerno pa rin pupunta. Dahil hindi po yun yung dahilan na nabasa mo ang Biblia ay pupunta ka na sa langit at umaawit ka na sa Diyos. Hindi po, kundi yung reality that you are being transformed into the reality of being a true worshiper of God. Kaya po kung titingnan po natin, ito po alalahanin natin na ang buhay natin, alam nyo ba yung pagsamba? Kapag ang isang tao ay sumamba sa isang paniniwala, yung hindi lamang yung bibig ang dala doon, kundi pati buhay nila. Kasi yun yung pagsamba. So, kay Satan, di natin alam na yung buhay natin ay, at bukang bibig natin dito sa daigdig na ito, ay di natin alam na tayo ay sumasamba kay Satan. Kasi siya po yung nag-introduce ng kahalagahan about yung physical na buhay. Inintroduce niya ito. Kaya nga, siya yung nag-manifest o nag-inhabit ng masasamang pagkatao. Kaya makikita natin ngayon, bukang bibig ang tao na sinasabi, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang daming mga bibig na nagsasalita sa mga bagay na ganon, ngunit yung mga buhay na ito ay na-inhabit ni Satan ay hindi po nagpapatunay na sila po ay worshiper, the true worshiper of God. Dahil kapag sinasambit po natin ito, mga minamahal na mga kapatid, nasasaktan po ang Diyos, nasisira ang kanyang karangalan, nasisira yung kanyang kabanalan. Bakit? Dahil kung ano yung ipinapakita mo, kung ano yung kinalalagyan, kinatatayuan ng iyong buhay, dito sa daigdig na ito, ay ganun mo isinasalarawan ang Diyos na sinasabi mong sinasamba mo sa Espiritu at katotohanan. Mabuti sana kung hindi babanggitin ang pangalan ng Panginoong Hesus, maaaring siguro, okay siguro, pero pag binanggit mo na ang Panginoong Hesus ang Panginoon mo, tapos sinasabi mo na sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan, nagkakamali tayo mga kapatid. Dahil bago ka magiging true worshiper, kinakailangan ay makapamuhay ka muna in the grace of God. Kung gusto niyo malaman about the grace of God, ay talakay ko po yung sa last na topic ko noon. Kaya po, dito po, ay yung true worshiper ay isinalarawan ng Panginoong Hesus nung nandito pa po sa daigdig na ito bilang tao. Isinalarawan niya po sa buhay ng isang Samaritana. Ang Samaritana ay sila yung mga ethnic Jew. No po? So, sila po yung mga tao na ito ay katulad ng dito sa Pilipinas, kung tayo pa ay mga
dito Pilipinas may mga ethnic na Pilipino. So ganun po yung mga Samaritana. At dito po isinalarawan ng Panginoong Hesus kung ano ang tunay na buhay na ito ay tunay na mananamba sa Diyos. Tandaan po ninyo na nung naglalakad ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disipulos upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan ay kasi hindi tumigil ang Panginoong Hesus, napadaan sila doon sa Samaria na kung saan ay nandito po yung balon na hinukay pa ni Jacob noong unang panahon at ibinigay niya sa kanyang anak na si Joseph. At dito dahil ang Panginoon ay medyo nauhaw, kaya tumigil doon. Kaya lang yung kanyang mga disipulos ay patuloy yung kanilang pagdalakad dahil naghanap sila ng mabibiling mga pagkain. So dito, habang nandun na nakaupo ang Panginoong Hesus, doon sa balon, dumating ang isang Samaritana. So ang oras nun ay 6 hours of the day, which is 12 noon, nung pupunta magsalok ng tubig. Bakit siya magsalok? Kasi itong Samaritana ay isang patotot o prostitute na binanggit ng Panginoong Hesus na sabi niya, dalhin mo ang iyong asawa. Ang sabi niya, wala akong asawa. Totoo yung sinasabi mo dahil meron kang 5 kinakasama at yung pang-5 ay yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa at totoo yung sinasabi mo. Kaya dito, sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, sabi niya, pwede bang painumin mo ako? Pero ang sabi ng babae, paano kita papainumin? Napakalalim ang balon na ito at wala nang masasalo. Ang sabi ng babae, at isa pa, kayo'y mga Jew ay hindi kayo nakikisalamuha sa amin bilang Samaritana. So, paano kita papainumin? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, bigyan mo ako, sabi niya, ng tubig. Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Ngunit yung tubig na nandirito, ay sinuman ang iinom dito ay mauuhaw muli. Pero yung ibibigay kong tubig, sabi niya, ay hindi ka na mauhaw kailanman. But the water that I shall give him shall be in him a well of spring water up into everlasting life. So hindi ka na mauhaw kailanman. Hanggang sa walang hanggang buhay, ang sabi ng Panginoon. At alam niyo po ang babae, nung marinig niya ito, sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng tubig na ito para di na ako mauhaw? So, ang sabi ng Panginoon, woman, sabi niya, ang sabi ng babae, the woman says unto him, kasi sinabi ng Panginoon kasi na meron siyang 5 asawa. Dahil nung humihingi ng tubig na buhay, sabi ng Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. At pupunta rito. Pero sabi ng babae, wala akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, thou hast well said, I have no husband, but thou hast had 5 husbands. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Kaya ang sabi ng babae, sabi niya, nakikita ko na ikaw ay isang propeta. Sabi niya, ang aming ama ay
sumasamba sa bundok na ito. At kayo, sinasabi ninyo na doon kayo sa Jerusalem ang lugar na dapat sumamba. At dito straightway na sinabi ng Panginoong Hesus, "Woman, maniwala ka sa akin. Ang oras ay darating at ito na." Sabi ng Panginoon, "When you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father." Kahit na hindi na doon sa bundok o sa Jerusalem na lang, kundi sa lahat ng lugar ay pwede ka nang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, sumasamba kayo sa mga bagay na hindi ninyo kilala. Kami, ang sabi niya, sumasamba kami. Kilala namin kung sino yung sinasamba namin. Dahil ang kaligtasan ay nasa Hudyo. It is on the Jew. Ngunit the hour cometh and now is. Makita ninyo, ngayon na. When true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dito, makikita natin na nung pinagnasaan itong babae na makamtan itong buhay na tubig upang hindi na mauhaw, natanggap po niya yon. And in the presence of the living God, of the presence of Jesus Christ, ay ito ay nadamitan siya, nabago, na-transform ang kanyang pagkatao mula doon sa kanyang pagiging prostitute hanggang siya po ay tinaglay na niya yung trabaho o yung katauhan ng Diyos. Kaya alas 12 siya lumalabas ng tanghali. Dahil sa batas ni Moses, kung ikaw ay isang prostitute, ay may karapatan sila na pagbabatuhin ka ng mga crushed stone hanggang ikaw ay mamatay. Kaya itong babae, pumunta doon sa balon, yung oras na natutulog, nagpapahinga ang mga tao na walang nakakakita sa kanya. Kaya lang andun ang Panginoong Hesus nung oras na yon at siya yung natagpuan niya. Kaya dito nagbago ang kanyang buhay nung na-encounter niya yung buhay na Hesus doon sa balon na yon. Kaya nga nung natanggap niya, yung sinabi ng Panginoong Hesus, the living water, which is the Spirit, ay ito. At ito ang nangyari. Kanyang ibinaba ang kanyang banga at lumakad papunta sa Samaria, sa siyudad ng Samaria. Hindi na niya inalintana kung siya ay babatuin o papatayin. Wala na siya doon sa kanyang pag-iisip doon. Iisa na lamang ang kanyang naiisip, yung katotohanan na kanyang natagpuan at naidamit sa kanyang buhay. Nawala yung pagkatakot, nawala yung pangamba. So pumunta po sa kalagitnaan at nagsisigaw doon na ang sabi niya, nakita niya ang Messiah, which is Christ. Kaya noong narinig ng mga tao at tiningnan siya, hindi na nila nakita na yung babae na yon ay yun yung prostitute. Kundi, bumaba silang lahat at sumunod sa babae at dito, inintroduce at ipinakilala niya ang Panginoong Hesus sa kanilang lahat. Kaya nagkaroon po ng malaking revival in Samaria. At yung babae ay nabago ang kanyang buhay, hindi lang naalis yung pagiging prostitute, pero nagiging tunay na mananamba ng Diyos. Yun po yung ibig pong sabihin. May aktual na pangyayari. Merong nagaganap. Hindi po ito na ibabangon dahil sa kasaysayan. Kaya nga sinasabi ni Pablo doon sa Ephesians na ang sabi ni Pablo,
For He is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. So ibig pong sabihin na ang Panginoong Yesus ay kanyang winasak yung pader upang itong dalawang nasyon, the Jew and the Gentile, ay magawa niyang maging isa. At sila ay maging bagong isang tao upang sila ay magiging tunay na mananamba ng Diyos. Dahil ang sabi po rito, in whom you also all builded together for an habitation of God through the Spirit. Kaya po dito, makikita natin na yung kanyang ginawa ay kanya pong winasak, pinutol, o pinawalang bisa yung law, yung batas, law of commandments contained in ordinances. Ito po yung batas na dito po namumuhay ang mga Hudyo under the law of Moses. Kaya makikita po natin na yung kanilang katuwiran ay hindi katuwiran ng Diyos in Christ Jesus, kundi katuwiran through the law, the righteousness of the law. Kaya dito, inabulis ng Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi ng Romans chapter 3 verse 19 to 20, maliwanag po na ang sabi po doon na kung ano ang sinasabi ng batas, sabi niya, ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. Dahil ang sabi niya, walang sinuman na pawalang sala na tao sa pamamagitan ng batas. Dahil ang batas is the knowledge of sin. So, ibig pong sabihin na dito po ay pinutol ng Panginoong Yesus yung batas. Kaya nga sabi sa Romans chapter 10, na ang sabi na yung batas, sabi niya, dahil itong mga Israelitas, ang sabi niya, brethren, my heart's desire and pray to God for Israel is that they might be saved, for I bear them record that they have a seal of God. They have a seal of God, but not according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So makikita po natin na yung batas na nakagisnan ng mga Israelitas ay ito po ay dito po sila nagkasala. Kaya nga makikita po natin na ang sabi rito dahil sa batas, dito na nila nakukuha. Ibinangon yung kanilang sariling katwiran. At gayon din yung nangyayari sa atin ngayon, dito sa daigdig na ito. Sa lahat ng mga Christian organization, may kanya-kanyang katwiran. Galing doon sa batas na kanilang binabasa, which is already abolished by Jesus Christ. Inabulis na niya yon kasi wala nang saysay. Hindi na ito nagbigay ng kapangyarihan sa mga Hudyo upang sila ay mapanumbalik in His kingdom. But Jesus Christ came in order na siya na ang tutupad sa kanila yung batas sa pamagitan ng pagpunta niya in the cross of Calvary through regenerating the faith of Israel. Na sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, sila po ay matutupad na sa kanila yung batas because of grace. So, yun po yung katotohanan. At dito na po tayo napasama. Yung panahon
na kung saan napunta ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary upang tayo rin ay mapabilang to be the habitation of God. Habitation of God o tahanan ng Diyos. Ang problema ngayon ay laging kinukod, binabalikan yung pong mga nakaraang mga batas ng mga nagtuturo ng batas. Pero maliwanag sa banal na kasulatan that the law is the knowledge of sin. Kaya nga binabalikan, bakit pa kailangan balik-balikan when in fact, Jesus Christ, hindi po ito pinasabi ng Panginoon, hindi ko pinuputol ang batas at ang mga propetas, but to fulfill them. So hindi mo na kayang tuparin ito, kapatid. But Christ came here, upang siya na po ang pagpapatupad sa ating mga buhay through the grace of God. So yun po. So makikita po natin bakit. Kaya nga kung babalikan natin ito, kasabi ng banal na kasulatan, that dito mo lang mai-establish ang iyong sariling katwiran. But that is not the righteousness through the faith of Christ. Kundi yung mga righteousness na ito ay naabulis na. Kaya makikita po ninyo sa iba't ibang mga organizations, iba't ibang mga papastor na nagpagal na mag-aral in the Bible school, naging Doctor of Divinity, Doctor of Theology, naging bishop sila. Pero kung titingnan po natin yung kanilang pamumuhay, kung titingnan po natin yung kanilang pangangatwiran, ay hindi po pare-parehas, kundi iba-iba ang kanilang katwiran. Oo, andoroon na kanila pong may papakita yung akala mo yung napakabait na tao. Pero ang problema rito, mga kapatid, yung pong pagkakaroon ng iba't ibang katwiran. Kaya nga hindi magkakasakasama. Dahil may bangon na organization, iba yung kanyang doktrina. Iba yung kanyang approach, how to teach Christ. Ganun din yung mga iba. Ganun po yung nangyayari. Pero tandaan po ninyo, kahit na binabanggit nila that sila po ay tumatayo to worship God in Spirit and in truth, wala pong katotohanan. Dahil to worship God in Spirit and in truth ay magagawa at mangyayari lamang kung ikaw ay na-transform to be the habitation of the living God. Ikaw yung pinapanahanan ng buhay na Diyos. Bakit? Dahil yung pong worshiper is keeping the nature and the truth of God in your life. Ito yung makikita, ito yung pamumuhayan mo. Kaya nga kung lahat tayo ay true worshiper, then hindi na tayo magkaiba-iba. Gaya ng sinabi ko na yung organization is okay. Pero ito ay walang kinalaman hinggil doon sa katotohanan, katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Kundi yung organization ay upang magiging legality when it comes to the law of the land. So, lagi kong sinasabi yun. Pero, yung layunin ng Diyos ay to come to indwell Himself in our mortal being upang dalhin niya yung kanyang biyaya. Ulitin ko, the grace of God is the Holy Ghost, the Spirit from God, na ito ay maidamit po sa atin na maging kabahagi ng buo nating pagkatao. Ito yung pinakapuso po natin. Na dati, ang pinakapuso natin ay puso ng demonyo. The spirit of this world. Pero pinalitan ng Diyos doon sa kanyang pag-indwell, pag-entron sa atin. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, na kung ikaw ay nandun na ikaw ay na-transform. Ang sabi, pag namumuhay ka in the grace of God,
Sabi ng banal na kasulatan, you inhabit, meron ng kapangyarihan, meron ng malayang pagkilos ng Diyos to inhabit His praises unto you. Kaya nga sabi ng awit, you inhabit our praises and your presence dwells among us. I worship you in spirit and in truth. Bakit in spirit and in truth? Because you are now transformed as spiritual men because of the Holy Ghost. And now, the truth is Christ, the risen Christ, who enthroned Himself into your mortal being. Kaya nga kapag mabuhay ka at tumayo ka, maglakad ka rito, ibig sabihin, dala mo ang kalikasan ng buhay na Diyos. Dala mo ang kalikasan ng katotohanan mula sa Diyos. Because the Spirit and power is going to demonstrate unto you all the realities of truth. Kaya nga kapag ikaw ay namumuhay, you are mobilized by the Spirit and the Spirit of power, then you are the true worshiper. Na ito yung hinahanap ng Ama, na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So maraming mga nagsasabi na sila ay mga true worshiper daw. Kaya nga sinasabi nila lagi. Pero tandaan po ninyo na ang pagiging true worshiper ay buhay. Kaya kung lahat tayo ay true worshiper, iisa tayo. Because there is only one Spirit, is one personality of Spirit from God na siyang magdadala sa atin. Naabulis na yung mga espiritu na ito ay kumukup-kup at kumontrol sa ating mga kaisipan upang tayo ay sumamba sa demonyo through the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Dito na tayo nabilanggo na sinasambit, binabanggit natin, Lord, kami ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, but you are still controlled by the law of the flesh, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Sinisira mo ang karangalan ng Diyos dahil the more that you express, you said that na ikaw ay sumasamba sa kanya ng Espiritu at katotohanan at i-identify mo na ikaw ay lingkod ng Panginoong Hesus, then sinisira mo. Dahil yung buhay na ipinapakita mo, yung buhay na isinasalarawan mo, yung mga salita na mahalaga na ibinibigkas mo sa daigdig na ito, ganun mo isinasalarawan kung yung katauhan ng Diyos na sinasamba mo. Pero mali, dahil hindi po ganun ang pakay ng Diyos kung bakit dumating sa ating mga buhay. Upang fully sa Kanya lamang po tayo nakafocus. Yung buhay natin ay nagpapahayag ng kahalagahan niya. Hindi na po sa daigdig na ito. Kaya ito yung tinatawag na living church. The true worshiper of God. The living church. Pagka living church, ibig sabihin, iisa. One Spirit, one Father, one Lord, one baptism, one mind. Yun po yung living church. Na ito ay naibangon through the grace of God. Hindi po naibangon ito sa pamamagitan ng kasaysayan ng Diyos at alamat ng Diyos. Sa kung bakit hindi po nagkakaroon ng one Spirit ang lahat ng tumatayo sa mga pulpito, sa mga nagpapahayag ng salita, ng salita nila, sabi ko dahil hindi salita ng Diyos sa mga tao, because they are not living in the grace of God, but they are living through the history concerning God. Kaya po,
nakaka-deceive. Na-invest ng mga tao, napakaganda. Yung mga pagpupugay natin, napakaganda. Yung pagnanasa natin na mapaglingkuran natin ang buhay na Diyos. Napakaganda. Kaya nga maraming nag-aaral sa Bible School. Kaya nga maraming nagiging Doctor of Theology dahil doon sa kanilang ginagawa, they believe that they are serving the living God. Pero hindi po dahil ang sabi ng banal na kasulatan, yung pinag-aralan nila, it is the law of commandments that contain of ordinances. It is already abolished through Christ. At yung sabi ni Pablo that it is the knowledge of sin. So ibig sabihin, kung ito po ay the knowledge of sin, hindi mo na dapat dalhin at ituro sa mga tao dahil sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 23, na imbes ng mga taong ito ay makita nila ang bukas na pintuan ng kalangitan ay isinara ninyo. Dahil sa karunungan ninyo, dahil doon sa batas na itinuturo ninyo. Kaya maliwanag po yung sinabi ng Panginoon, as long as if you do not surpass the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. The Pharisees is the perfect teacher of the law. Kaya nga itong mga maraming gustong maglingkod ay nag-aaral sa Bible School so that they will become a perfect teacher of the law. And not the faith of Jesus Christ. Dahil kung sa pananampalataya ni Jesus Christ tayo mamumuhay, then hindi na kapag natagpuan mo na siya, sabi ko, yung Biblia ay napagtagumpayan mo na matagpuan yung buhay na Diyos na tinutukoy niya rito. Hindi mo nakatatagpuan kung ano yung sasabihin niya sa'yo doon sa nasusulat. Makinig ka na sa Kanya because you are a true worshiper in spirit and in truth. Maririnig mo na siya. Magagabayan ka na niya. I-demonstrate niya ang lahat ng katotohanan hinggil sa Diyos. Upang ang buong mundo ay hindi lang maunawaan, kundi lubos nilang makita ang buhay na Diyos sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po sa banal na kasulatan na maaaring sasabihin ninyo, Pastor, sa 2 Timothy chapter 3, ang sabi ni Pablo kay Timothy, di ba? Ito yung maraming kinukot ng marami. Nang sabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, maaaring sabihin ninyo, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrines. Ang alamin po natin, bakit sinabi ni Pablo kay Timothy, itong bagay na ito. Kung ito'y nasabi man, ibig sabihin na hindi po ini-address para ito'y gagamitin ng sino paman. Kundi ito'y ay sinasabi niya dahil si Timothy ay ipinanganak na Christian Jew. So, lumaki siya sa piling ng kanyang mga magulang, dala-dala, the law of Moses. Kaya nung matagpuan ni Pablo, ay ipinahayag ni Pablo ang katotohanan kay Timothy. At itong si Timothy ay naunawaan niya. Naramdaman niya ang katotohanan sa sinasabi ni Pablo, kaya sumama siya kay Pablo. Kaya saan siya pupunta? Kaya sabi ni Pablo, nakita mo
kung ano yung ang sabi niya rito, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, dito, ang sabi niya, but continue, thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing, of whom thou hast learned me, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, ibig pong sabihin, si Timothy ay nagsasuffer in many persecutions sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang kabataan ay umiiyak. Kaya nga sinasabi ni Pablo, nakita mo na kung ano yung nilalakaran natin at hindi ka na ignorante concerning all these things. But ang sabi po ni Pablo sa kanya, na ikaw, sabi niya, ay meron ka ng marunong ka na, you are wise unto salvation already. Kaya sabi ni Pablo na yung scripture, sabi niya ay hiningahan ng Diyos, inspiraran ng Diyos, at ito ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kanino niya gagamitin? Imbes na iiyak siya, imbes na siya ay malugmok doon sa mga persecution dumarating, gamitin niya ito upang ibukas ang buhay na katotohanan sa kanyang mga pamilya na nagpe-persecute sa kanya, na sila ay mga Christian Jew or namumuhay through the righteousness of the law. Yun po ang ibig sabihin. Kaya po yung scripture is not for, hindi sa mga unbeliever na mga taong hindi na ninalaunawaan kung ano pa mga nandirito, kundi yung mga tao na gumagamit dito, na mali yung kanilang paggamit, mali yung kanilang direksyon, na ituturo sa mga tao. Dahil itong Biblia, in order for you to become a true worshiper, basahin ng Biblia, malaman mo ang mga instruction ng Panginoon dito, malaman mo ang mga lahat ng mga information concerning the deity of God at concerning you being a sinner. Kaya matatagpuan mo yung buhay na Diyos, at kapag natagpuan mo, then allow Him to enter, to enthrone Himself into your mortal being, that that very moment, doon na niya idadamit sa iyo His grace or the Holy Ghost for you to become a complete and a real man created by God, na ito'y kaparehas sa pag-create ng Diyos doon sa paradise, spirit, soul, and body. Na the grace of God will become your heart. Siya yung magdadala sa iyo. Kaya yung isipan mo will no longer the mind of the flesh, but it is now the mind of the Spirit. Kaya sumusunod ka na sa spiritual na katotohanan. Hindi na doon sa batas ng laman na umiikot sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kaya nga kung may pinag-aralan ka, di mo mabitaw-bitawan the pride of life. Kaya hindi mo makita-kita ang tunay na kahulugan ng katotohanan as a true worshiper. Dahil gusto mong magpakita ka dito sa mundo, magpagpitang gilas ka dahil matalino ka. Pero sabi ni Pablo, kung meron mang matalino, mas matalino ako kaysa sa inyo. I'm more. Dahil siya ay isang abogado and the Pharisee of the Pharisees. We are not seeking honor from men, but we are seeking honor from God. But humble yourself before the presence of the living God. Kaya yun po yung tunay na worshiper, living in the Spirit of God and in truth. A true worshiper. Kaya nga kung makikita po natin,
na noong napunta ng Panginoong Yesus in the cross of Calvary, nung ibitawan na niya yung kanyang hininga, i-release ang Spirit, ang sinabi niya, it is finished. Tapos na. Yung batas na ito ay naibigay sa mga Israel. It is finished. Eto na. Andito na ang Panginoong Yesus to demonstrate the fulfillment of the law and the prophets to His people. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, the grace of God. Kaya magpasalamat tayo dahil dito ay binukas ng Panginoon ang pintuan ng kalangitan. At inuulit ko po that in this New Testament, nung sinabi ng Panginoong is finished, ito na po na kailangan ma-restore ang Israel into the kingdom of God. Kaya nga last days, a day of preparation. Dahil hindi po madali, hindi po madaling may handa ang kaluluwa natin na alipin sa demonyo. Kung ang dami-daming nagbabasa ng Biblia, ang dami-daming mga Bible school, hindi nila natutunton kung paano ito magkaroon ng katuparan nito. Dahil hindi nila hinanap, sabi ng Panginoon, di ninyo hinanap, na ito'y matagpuan ninyo. The kingdom of God, the presence of the risen Christ. Dahil alipin kayo lahat sa karunungan at kaalaman, na dito kumikilos na malaya si Satan upang iligaw ang lahat. Kaya nga tahasan kong sinasabi na kung ikaw, kapatid, ay naghahangad na maglingkod sa buhay na Diyos, hanapin mo at katagpuin mo siya bago ka lumabas na magpakita ka sa mga tao. Hanapin mo siya. Kailangan mag-umpisa ka na makapamuhay, living in the grace of God, upang lahat ng mga sasabihin mo sa mga tao, ay kaangkop sa buhay na kinatatayuan mo. Ang problema, ituturo natin ang Panginoong Yesus. Sinasabi na sinasampa sa Espiritu at katotohanan, tapos ikakabit ninyo sa kahalagahan ng mga material na bagay na sinasabi niyo biyaya ng Diyos. Mali po. That is carnality. Huwag na nating iligaw ang mga tao. Kung ang sabi natin mahalaga, pinakamahalaga ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kung meron mang mga bagay na ito ay tayo po ay yumaman o ano pa man, hindi dahil gusto nating lumigaya sa kayamanan sa daigdig na ito, kundi upang yayaman tayo para sa kingdom ng Panginoong Yesus. Na yung sabi ni Pablo, all things you do, do it for the glory of God. Na lagi kong sinasabi, if you are a true worshiper, then support. Kung ikaw pinagkalooban ng Panginoon ng kakayanan para maging matagumpay kang businessman, magtrabaho ano pa man, ibig kong sabihin, you are called to the ministry of help. You must be a provider for the kingdom of God. For those people na nagpapagal, na nagdadala ng tunay na buhay sa mga tao na magiging tunay na mananamba para sa Diyos. Sa kalangitan na po tayo mag-i-invest.
Dahil kapag ka nagkaroon ng kaguluhan sa daigdig na ito, nagkagyera-gyera, dumating ang mga iba't ibang mga misal ng iba't ibang mga nasyon, ano pang mangyayari sa akala mo? Sa mga pinagpapagalan mo, sa nakatagong kayamanan mo sa bangko. Kaya may nagsabi sa akin, Pastor, ipanalangin natin na lumaki na itong pagpalain ng Diyos ang aking business, pagpalain ng Diyos ang aking panalalapi para makasuporta. Pero sabi ko, hindi mo na kailangan hilingin. Doon sa kung ikaw ay yan ang minimithi mo. Kung ano yung meron ka ngayon, gamitin mo para sa Diyos. Isuporta mo sa Kanya, then God is going to multiply. Hindi lamang 10 folds, hindi lamang 20 folds, hindi lamang 50 folds, but 100 folds. Hindi ko kasi gustong ituro maging yung Malakay, that even we are a Gentile, but we inherit also the inheritance of the saints. Na ang sabi ng Panginoon na, ibukas ko ang pintuan ng kalangitan, ibubuhos ko sa iyo ng siksik-liglig. Hindi ko po gustong banggitin dahil kung binanggit ko, mga tao na makikinig, nakapokus lang doon sa pasubali, doon sa balik sa kanila, kaya ginagawa nila. Hindi po, because our giving, our support, our being a provider of the kingdom of God, ay ginagawa natin because of love. Pag-ibig. Maaari sabihin natin, Pastor, bakit wala? Because your attitude is hindi mo na kukuha yung tunay na attitude na nagbibigay na punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga kung naibigay mo na sa Diyos, ibig sabihin, wala na. Hindi mo na iniisip. At makikita mo kung paano dumarating yung nangyari sa isang balo na natagpuan ni Elijah. They are a true worshiper. Na yung balo na yun, nung sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka at dahil gutom na gutom si Elijah, may bahay doon. Excuse me. At may anak, pakakainin ka. Kaya nung nandun siya, isang scientist lang na tirahan. Sabi ni Elijah, pagkainin niyo ako dahil gutom ako. Sabi yung babae, kaya nga nagtitipon na kami ng kahoy para ipanggatong namin doon sa pagkain namin sa aking anak at pag nakain na namin bukas mamamatay na kami. So ibig sabihin, last na yun. Kaya ang sabi ni Elijah, hindi, pagkainin niyo muna ako. Alam niyo po yung ugali ng true worshiper. Nung nakita niyang gutom yung si Elijah, gutom din silang mag-ina. Pero hindi niya sinabi, maghati tayo. At kainin mo ito, kainin namin itong natira. Hindi, ibinigay nila lahat kay Elijah yung pagkain. Hindi na lamang bukas mamamatay yung mag-ina, kundi yung araw na yun mamamatay na sila dahil wala na silang makain. Pero anong nangyari? Nung ibinigay nila yung pagkain nila lahat, nung lumingon yung babae doon sa banga na kinalalagyan ng mantika at harina na walang laman, nabigla siya dahil punong-puno ng mantika at punong-puno ng harina. At nung salukin niyang ganyan, pagka nasalok, napupuno na naman. Ganon po ang Panginoon kapag ikaw ay tunay na mananamba. Ibig pong sabihin, hindi nawawala yung kasakiman mo, nawawala yung pagiging ganid mo sa mga material na bagay, sa mga salapi, sa mga ari-arian. Ganon po ang ating Panginoon. Kaya kung ang gusto ninyo, kung kayo pinagkalooban ng Diyos, ng kapangyarihan to become a multi-millionaire, gamitin mo yan, do it for the glory of God. You must stand in the ministry of health. You must stand a provider in the kingdom of God.
Kaya nandoon yung investment mo. Dumadami, namumultiply, ang bilis ang pagdami ng iyong ginagawa. The fruit of your toil. At higit sa lahat, yung mansyon mo sa kalangitan ay mabilis na itinatayo ng mga anghel. Kasi nag-i-invest ka. Kaya nasabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan na dito sa lupa na ninanakaw, nasisira at kinakalawang. Magtipon kayo ng kayamanan sa langit at pagkatapos buhay na walang hanggan. Dahil, sabi ni Pablo, your toil will never be in vain. Bakit? Dahil pagdating mo sa kalangitan, makikita mo ang bunga ng iyong investment. Napakalaking mansyon na itinatayo ng mga anghel ng Diyos in the heavenly paradise. Pero hindi talagang ayaw kong ituro about yung pong mga pasubali. Dahil doon kasi nakapokus ng marami. Dahil sa mga turo ng mga matatalino. Na kung magbigay ka, ibabalik ng Diyos ng siksik-liglig at umaapaw. Totoo po yun. Pero yung pagbibigay mo, hindi po nakabatay yung siksik-liglig, kundi nakabatay doon sa nararamdaman mo sa Diyos. Yung pag-ibig mo, na ang sabi ng Panginoon, na noong pumunta ako sa iyo, sabi ng Panginoon noong pumunta ka ako sa iyo ay pinakain mo ako. Nung wala akong damit, ay dinamitan mo ako. Nung ako'y nauhaw, pinainom mo ako. Pero anong sabi yung tao, sabi niya, kailan ka pinainom, kailan ka dinamitan, kailan ka ginamot ko ang mga bang sakit mo? Ang sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo na sa akin. So, ibig mong sabihin, hindi maaari na sasabihin mo na pagpapalain ka ng Diyos para sa buong pamilya. Paano yung mga nagpapagal? Yung mga hindi na, iniwan na ang lahat ng bagay sa kanyang buhay para lamang sa trabaho ng Diyos. Kung kayo ay tutulong doon, kabahagi kayo sa tagumpay na mangyayari. Dahil hindi lamang yung tumatayo, kundi lahat ng mga kumikilos in loving the kingdom of God ay kaparehas na anduroon ang reward ng Panginoon. Huwag niyong paghinayangan kung kayo ay nagpapagal sa kaharian ng Diyos. Manghinayang kayo kung ang inyong ginagawa at pinagpapaguran ay mapunta lamang sa provision of the flesh. At mauubos lamang doon. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na. The true worshiper is living in one spirit. Ito ang kailangan bubuuin natin. Kaya nga merong fellowship. Ang fellowship ay hindi po upang patunayan natin sa Diyos na tayo ay sumasamba sa Kanya. Ang fellowship ay we are proving ourselves and teaching ourselves na buuin ang tunay na iisang pamilya. Kaya nga habang tayo po ay lumalakad, habang tayo po ay nag-exercise to be a true worshiper, hindi pa tayo ganap. Pero as we move on day by day, we are changing day by day and from glory to glory. Nababago at nababago. Hindi po napapasama at napapasama. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ang masasama ay lalong sumasama. Ngunit ang matatuwid ay lalong tumutuwid. Bakit? Because they exercise themselves to live in the grace of God and living in spirit and in truth. Huwag na tayong magdahilan dahil sa karunungan.
Isuko na natin ang ating mga sarili, kapatid. Dahil maraming tao ang madadamay kapag ang kaalaman mo, kasaysayan ng Diyos ang iyong dadalhin sa kanila. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Kaya tandaan po ninyo that being a true worshiper, tayo po ay mga tunay na iglesia na naibangon living in the grace of God at hindi naibangon sa pamamagitan ng kasaysayan ng Diyos. That is the true worshiper, the living church, the reality of the kingdom of God. Kaya po, mga minamahal, salamat sa oras na ito. Muli ay dili-diliin natin ang bawat mga katotohanan na ating narinig at hayaan natin na tayo po ay matagpuan natin ng lubos ang presensya ng buhay na Kristo dwelling in our mortal being, and that we will be able to receive the grace of God. Magandang araw po sa inyong lahat. Father, we thank you for this day. I pray to continue, Lord, na bisitahin ng lahat ng mga kapatid na nakarinig, Panginoon, sa mga katotohanan na ito, upang patuloy ng lahat, Panginoon, ay ganap na maging malaya sa daigdig na ito, Lord God Almighty, at matagumpay ang aming pagtawid sa daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. We pray, Lord God Almighty, that everyone of all, yung nakarinig nito, Panginoon, will cleave together, O God, as one family, Lord, the family of the Lord Jesus Christ, and cleaving to the life of our Lord Jesus Christ and abide in His presence all day long after the end of time. Father, we thank you, and I pray that your unconditional favor abide all of us, O God Almighty, continually after the end of time. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.